May nagtanong nga pala sa akin guys. Gusto niya rin mag-start sa hobby. At sa palagay ko, tanong din to ng karamihan na gusto kong mag-start ng fish keeping. So, ang pinakatanong dito is, Sir, paano ko po ba sisimulan? Gusto ko rin kasing mag-alaga ng mga isda. So, ang sagot ko sa kanya is, kailangan niya munang pumili sa dalawa kung gusto niya bang maging breeder or gusto niya nang mag-keep ng isda. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung ano bang klaseng isda ang gusto niya, yung mga monster fish ba, yung mga malalaki, or yung mga cute na maliliit na guppies na to, or yung mga ibang mga live bearer fish. Tapos sabi niya gusto niya rin daw ng guppy, yung parang sa akin din daw. Sabi ko, mag-prepare ka muna ng mga lagayan, and then kailangan niyang malaman kung saan siya kukuha ng tubig. Kasi ano naman natin na ang pinaka-importante dito sa fish keeping hobby natin is kung paano natin mapapanatiling healthy yung mga tubig natin, hindi lang yung isda. Tapos sabi ko sa kanya, kung gusto mo makita yung kagandahan ng isda mo, then I suggest mag-aquarium ka. Pero sa akin kasi ganito, mga 2.5 gallons, tsaka meron akong mga ref tubs dyan. Kasi kailangan ko silang i-breed ng maayos, kasi mas malaki ang lagayan, mas madali silang lumaki, mas magiging healthy sila. Tapos dun sa mga 2.5 gallons, meron akong dalawang guppy na nilagay kasi ginugroom ko sila. Yung next dyan is kung paano mag-cycle ng tubig. Kailangan mo lang i-stock yung water, good for 3 to 7 days para ma-make sure na walang mga harmful elements dyan. Ayun, so ang pinaka-importante sa lahat is paano tayo mag-water change. Water change ang isa sa pinaka-importanteng dapat malaman ng mga hobbyists natin, lalo na sa mga newbie. May mga breeders and fish keepers dyan na 2 to 3 times a week sila nagpapalit ng tubig. Sa akin kasi depende, meron kasi akong outdoor setup tsaka indoor setup. Sa indoor setup talagang regular water change po sila, so 2 to 3 times a week ko sila pinapalitan. Tapos yung sa outdoor setup kasi is ginawa ko siyang parang natural way na meron kasi mga lava rocks doon and sa may soil, tapos maraming mga plants, kaya hindi na kailangan masyadong i-maintain yung water change. Minsan nagdadagdag na lang ako ng tubig, pero sa akin lang yun guys, kasi for me effective naman siya. Pero if you're going to do it, siguro you can test it out naman. Ayun, so kung meron kayong mga ibang tanong, try natin sagutin yan, or kung meron kayong mga suggestions na medyo taliwas sa mga ginagawa ko, let me know para ma-check natin yan. So sa susunod na video natin is tatalakayin natin kung ano yung mga pinapakain sa mga isda natin. Itong nasa video is baby brine shrimp, isa sa mga live foods. So keep updated by subscribing, pa-follow na lang po, like and share, para po ma-update kayo sa mga next videos natin. Ayun lang po. So ito po ulit si Gapi San Nicolas. Fish be with you.